Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa Panginoong Jesucristo, o ang bukma sa Diyos, o ang taniyusa sa Espiritu Santo, Manasab kanimo. Panginoon, pamamahan kita sa pagsawalubi ng Santo Misa, mapaubos kita, o maghinunsod sa atong mga sabat. Nagsalakos sa Diyos nga makagagahon sa tanan, o kaninyong mga igsoon, dahil nakalama sa tutupuyang sa unang-una, sa puno, sa buhat, o sa walang pagbuhat sa kinakilang buhat. Kaya ako akong dakong sala, busa na amoy ako kasal kapiyang ang kanunay-unay, sa kanang mga kayo mga santos, o kaninyong mga igsoon, arawin ako ilampo sa gilungan ng Diyos. Kaluhin na kita sa Diyos na makakagawang sa tanan, o kasayunong sa kawasalan, dahil na kita niya, na ito sa kinabuging dagat. Amen. Ginoo kaluhi kami. Ginoo kaluhi kami. Kristo kaluhi kami. Kristo kaluhi kami. Ginoo kaluhi kami. Ginoo kaluhi kami. Magpapalagpo kita. Magpapalagpo na Diyos. Nagpasilunod kami sa misteryo sa pagkabantaw sa Ginoo. Hibuwa na mahimong kami tapos sa pagdawat sa talibay sa aming kaluwasan. Kaya may babayo kinakasang Ginoo Jesucristo, imo na kamoy o hari, umagalin sa Espiritu Santo, Diyos na sa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinunugikan sa mga buwat sa mga mustulis. Ang magtutuo na katibulaan, gumikan sa paglutos, nga nagabos sa dihang patay si Esteban. Pipilagan nila ng abot angkod sa Pilisya, Sipre o Antioquia, o ang mga Hudiyo lamang ang ilang duwalina. Apan pipila sa mga magtutuo na taga-Sipre o Sirini, nangadto sa Antioquia o giwalihan sa Manila, sa mga balita, may tungod kang Ginoong Jesus, ang mga dili, Hudiyo. Ang lawan sa Ginoo biya kanila, o dagan ang nanuo, o nangaagi, ngadto sa Ginoo. Ang balita may tungod ini, midagan sa simbahan, sa Jerusalem. Busa ilang paadto si Bernabe sa Antioquia. Sa iyang pagabot dito, o sa nakita niya, nagkananiya pag-ayon sa Diyos ang katawan, nalipay siya o idasi niya silang tanan, nga magpatinmanon o magpatinmanon sa Ginoo, sa tinisantasin gayon. Si Bernabe sa kawain ng tao, puno sa Espiritu Santo o pagtuo. O dagang tao ang nakabig ngadto sa Ginoo. Unya miadto si Bernabe sa Tarso aron mapakita kang Saulo. Sa diyang ipapagalan niya sa Saulo, gidala niya siya sa Antioquia. Sulod sa kapuy, silang duha nagkikita sa magtuo o gitulungan nila sila. Ang mga tinunan, gitawag ng mga Kristohano sa unang linggo dito sa Antioquia. Ang pulo sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kamong tanan na naso, dahil ganun ang Ginoo. Kamong tanan na naso, dahil ganun ang Ginoo. Ang iyang isukaran, diya sa mga palaan, ang Ginoo ang mga kahaan sa Diyon. Labaw sa bisan kung sa biranan ng gano'n. May mayroon ang mga
bahin kanimo, o syudad sa Dios. Kawang tanan na nason, dahil kanimo ang Ginoo. Nagasumilon ako bahin sa ito, o Babilonia. Diha kanila nakaila sa Ginoo, bahin sa Persia, Tiro o Ethiopia. Kinitawhanan na tao dito, o bahin sa Diyon, moyon sila. Ang tanang tao dito kaniya, o ang nagtungkol niya, maunawang lanon na Ginoo. Kamong tanan na nason, dahil kanimo ang Ginoo. Magmuna nila nila ang pabarista, ang mga tao, kinitawhanan na tao dito, o ang tanang nag-away niya sa ilang masadya na sayaw. Ang akong kulianan na naasunod kanino. Kamong tanang nasun, dahil kanino ang Ginoo. Manasab kanimo. Pagbasa, gikan sa Santos Evangelio, sumalang isang mga Himayaon ikaw, O Ginoo. Kung miabot ang panahon sa pagsabulo sa pagiging sa pagpanaw dito sa Jerusalem, dito na ang kanto. Kung naglakaw-lakaw sa Jesus sa portiko ni Solomon dito sa templo, mialino ang mga Hudyo kaniya o Ginoo. Kanusa mumanayon kami sulti sa klaro. Tugani kami sa ulay lipod kung ikaw ayayon ang Mesiyas. Si Jesus bituang, sultihan kung na kamo, abar wala kamo mutu kanako. Ang mga buhat nga akong hihimo sa ngalan sa pamamahan, mao ang akong mga saksi. Dili kamo mutu, tungod kay dili man kamo akong mga karnero. Ang akong mga karnero, pamati sa kuntino, nakaila ko kanila o sila nagsunod kanako. Naghatag ako kanila sa kinabuhi ngayon, o dili na gayon sila mga matay, o walay makaagaw kanila gikan kanako. Ang akong mamahan nga maoy naghatag nila nga rin kanako labaw sa tanan, o walay makaagaw kanila gikan sa amahan. Ang akong mamahan o ako o sana. Mga isong ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. May umuntan ka na ng tanan. I remember when I was in Africa, isip sa kamisyon, ipatawag ko sa itawag niyang chief, the chief of the village. Yung chief of the village is ang chief sa tribo mismo. But there was a tribal council nga ay sila kinahanglan na sabutan o diskutan o para na sa decision
days of the meeting, o na ay ibasa, o na ay basahon, sa dihan, no? Everything was done in orally. Linggo na niya, istorya, sulti, so wala yung take notes, wala kayo minutes of the meeting before, wala kayo kasama, wala. So it's an exercise of listening. An exercise of listening. Maminaw. O maayon. Sa text ng isulti na ginagayod, yung tingog sa ilang chief, no? Maminaw yun ka. So, imagine from almost 9 o'clock to 4 o'clock, nakakagito pa maminaw kanila sa ilang pangsultian, ilang iniskutan, kung makakapunta sila decision, no? So it was really, for me, an exercise of listening and trying to hear, to listen what they are discussing. Kung naisun karong panuna, marunong ni pagkawala ka na ito, ang malinaw kita, mamaki kita, no? Para kita ganahan nginahan. Ganahan kita na kita musulti, pero kung kita ng paminaw, mamaki, katulog na tayo. So, unang problema ng panahon na. So, yun nila, kung sermon ng bahay, hindi kinalang taas kaya. Kung patatri ka, kung lagyan ka isulti niya, after 5 minutes, tulog na naging katulog. So, mga tao, ginahan mamati, hindi ginahan maminaw, they don't want to listen, they want to be talking, more talking, but they don't want to listen. At sa ating Evangelyo, very clear kayo sa Jesus. Nung iingon siya, sa tiyay isulti, ang akong mga karnero mamati sa akong tingog. Ang akong mga karnero mamati sa akong tingog. One time, ang God the Father also, twice ko na nagpakita, kumikita na ito sa Evangelyo, twice ko isulti ang God the Father during the baptism in Jesus River Jordan o dito sa Transfiguration sa Mount Tabor. So, pero kung ano ng panahon na lugar na tanan, hindi kayo. So, pagtino mo, pero kakitag Holy Land. So, I was there sa River Jordan o sa Mount Tabor, no? During our pilgrimage sa Holy Land. So, dito, God the Father said sa Evangelyo, no? I-appear ang tingog sa akong Diyos naman. Kini ang akong pinanggang anak. No? Kini ang akong pinanggang anak. Pamatik na mong kanina. No? Then, si Mama Mary po, isulti dito sa Valley of Cana. Sa pag-iingan ni Mama Mary, no? Sa mga waiter na nawad na magdala o bilog, o mamati ka mo kanya, tumala niya isulti kanina. No? So, on the word mamati, paminaw, mamati, ang akong mga karnero, mamati, gayon ka na po sa akong tingin. So, this is a challenge for us today. Kita ba naabagin tayo tingod na panahon o oras nga namati kita sa Diyos? No? In what way na mag-iwan kita mamati? Una, mamati kita sa pulong sa Diyos na nasa Evangelyo. Especially nasa Scriptura, nasa Biblia, nasa Evangelyo. Have time to read and listen in your heart what God is telling us. Listen in the Gospel. Second, mamati kita sa pulong sa Diyos na anak sa simbahan. The church is a teaching church. No? Itulungan kita sa simbahan kung unsay angay natong buhaton. Ang mga pagtulungan sa simbahan ikan is based on the Bible, on the tradition. No? So, mga kinig naminaw o namati pa kita sa atong simbahan.
instances nga, dili na mamati sa simbahan. Especially kung abot na sa moral teaching of the church. Dili lang sa moral teaching, even sa social teaching of the church. Naminaw kita sa atong simbahan. Pero most of the time, mas laro pa sa simbahan, no? Mas makinamanon pa kaysa ato ang simbahan. Ikatulong, maminaw kita sa prompting of the Holy Spirit. No? The Holy Spirit is the sanctifier, the one that enlightens us, the one that is the source of wisdom. Nangayon pag pinagtawag sa Espiritu Santo, pamati sa Espiritu Santo, dili na pamati sa darungan na nasa kasingkasin, no? Kami na kung sa Yesus sa Espiritu Santo, when you listen with your heart, your mind will be enlightened by the Holy Spirit. Kailangan mo ang kita ang Holy Spirit. Fourth, pamati sa itong singilan, especially sa mga kabus. Always remember ano sa Isulti sa Biblia, listen to the cry of the poor. Listen to the cry of the poor. The cry of the poor is the voice of God here on earth. Sige, hindi kita maminaw sa mga paginahanglan, no? Sa mga inaing, sa mga kabus na awat na naminaw sa Ginoo. The poor will be always with you because I will be with you, with the poor. So mungkin mamati ang akong mga karnero, mamati gayon sa akong tingog. When was the last time that we truly listened to the voice of God through the scriptures, through the gospel, through the church, the teachings of the church, through the promptings of the Holy Spirit, and through the cry of the poor? Open up your hearts. Let us learn to listen more so that we could truly hear the voice of God in our hearts. Mabang kita na samahan, masaligon na dili kita, mahimulang ikan sa iyong pagkatiman. Ngayon kita, idungga ang among pangamuyo. Dinodungga ang among pangamuyo. Nga ang sa Papa, si Papa Francisco, o ang mga kabispuhan, ang mahimong patuod ng mga magbarangay, nga mugiya sa ilang kami, nga doon sumayong sinisibanan, mag-angko kita sa Ginoo. Ginoo, pamaging ang pangamuyo. Nga sila ay sala, gikan sa makarong kananan. May balik ka to sa panahon, mag-angko kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga batan mo makadungog sa tingog sa maayong pagbalangkay nga nagtawag kanila sa pagpangalagad sa banay sa Diyos sa nilaing na paagi, mag-angko kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga sakitun makasinati sa kalungo sa maayong pagbalangkay, pinaagis may lugmaong pagkatiman sa ilang kabalan, mag-angko kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga imutang isipon, nga tapos makuslanon, alang kadamo, nga lalong tubig kamuno, mabayaw ng ganto sa altar sa mga santos, mag-angko kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Na si Kristo ang maayong pagbalangkay, luwas ng uliya sa mga namatay, ngadto sa ritong ulianan, mag-angko kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Lalong Amahan, dungga ang among mga pangako. Kini among pangayo, pinahagi ni Kristo,
Amen. Mga Iso, pag-amang mo ang nalang ko ng iyong sakripisyo, dawatan ka sa Diyos na mahal, makadagang sa tanan. Dawatan ka sa ginawang sakripisyo, ikan sa iyong mga kamot, alang sa pagdaig at himaya sa yaman, alang sa atong kapuslanan sa tibok niyang santos na simbahan. O Ginoo, pinangangilin mga misteryo sa Pasko, magpalipayon ka kami kanunay. Ang walay nunong mabuang sa pagkabus na naman, mahimuntang tinundan sa mga kalipay na tunay. Kiniyang ipangayo, pinangin ni Kristo, ang Ginoo. Amen. Ang Ginoo manang kaninyo. Manasab kanimo. Ibayang ang inyong mga kansin-kansin. Amo lang ibayang ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo ng Diyos. Angay ug matarong. Santos naman, Diyos na tunay, o mapadalaw sa tanan. Ang ngayong matanong ngayon, na magpalipayan kami sa pagdalig kanimo sa tanang panahon. Apang kami na ngayon, ini may mayamang panahon sa pagkabata. Kanu sa si Kristo, ihanan ng among sakripisyo sa Pasko. Kaya wala siya mamunong sa paghalan sa iyang kabalingon tuwag kanang. O diya sa imong katuwangan na nalipod ka na mo sa layong nga pagpanglaban. Si Kristo nga ikahalan na dili na mamakali. Siya ang kordero nga kanunay, hindi bisan ipatay. Usap pa sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasamit kami sa himaya, duyog sa layong ng pag-ahawin. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kaigtasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kaigtasan. Santos Ginoo, Ginoo, sa tanan ka santos, ipadala ang iyong Espiritu, ang pagsantos sa iyong natasa. Ano ba yung kinihalang ka na na lawas o dugo ni Jesucristo ang Ginoo? Sa pagpasakit sa iyong pagalingon, may buwan siya panan, may pasalamat ka nito, may bigas may ating nilinin natin sa mga tinunan o biingon. Dawata kinili na tanan o kanan, kay kinili mga akong lawas, kay tuyan ang kaninyo. Sa sama ang hitang sa parinakong, may kuha siya sa kanis. Ipasalamat ka niyo pag-usap. Minhatan niini, nandun sa iyong katimutan, o niinom. Dawala kini, o Panginoon kamumatanan, gikan niini. Kaya kini mo kali sa ulo, sa bagong tunay na kasagutan. Ang ito
Kini misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik namin. Ang paghandong sa kamatayan o pagkabanhaw ni Kristo, nagahalag kami kanimo mga nalipang sa kinubig o kanin sa kalawasan. Nagapasalamat kami kanimo tungkol kayo mo kaming giisip na ngayon, kamahubang o alagan kanimo. Imo nga kami ng mga lamat sa lawas ng dugo ni Kristo, magkayo sa iya sa Espiritu Santo. Pinunduligin mo simbahan sa tibok kalibutan. Imo ang maipit biliya sa luma. Ubali Francisco ang Papa, ni Julito ang Obispo, o sa tanang mga pari. Pinunduligin sa mga igsoon na namatay. Malamon na mabanaw sila, o gatanan na namatay niya sa bukaluli, dahil silang tanan sa pagsumpong sa kahayang simulong. Kaluhi kanitan, imapaming anayan na makaampit sa kinabuhi tunay. Ubani Maria, ang inahan ng ulay sa Diyos. Ubani San Jose, iyang man. Ubani sa mga apostolos. Ubani San Pedro, o sa tanang mga santos. Nagdatungan sa mga kabutong, lantas sa kapilan. Uban kanila ang may kamadahipon, o kami kaunay mayaman. Pinagi ni Kristo, imong anak. Pinagi kaniya, huwag kaniya, umiyag kaniya, ihatagan na kanino makagagang naman. Dahil sa kayusa sa Espiritu Santo, ang talang dugo o kimaya, hanggang sa kaangkulan. Amen. Pamayon ta sa pamamahan, napasayon ng atong mga sala o dagat titaniya sa pagpasayon kanila nga nagasalakan nato. Ang mahal namong anak sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayon sa langit. Ang kalan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga kapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Hinunua luwasa kami sa tanang dautan. Mangayon kami kanimo Ginoo, ngayon kami luwason sa tanang dautan. Hanagi kami sa kaninang inibarangan. Ang tinabangan sa imong kaluoy, mahalin kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasama. Samang nagapaabot kami nga malamon sa pagbalik ni Kristo ang Manus. Kay mo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoo Kristo na ginagkas sa mga apostolos. Ang kalinaw, ibigay mo kanino. Ang among kalinaw, ihatag ko kanino. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ay pagsalig sinusimbahan, o sinusimong kapugutan, at ahli kani sa iyong kalinaw o kayusa. Ikaw ang hipukani, hanggang sa aturan. Amen. Ang kalinaw sa iyong kanunay, manakali. Manaw sa kanimo. Ikita ka ang inyong sulay. Oh
Kini mo, Kordero sa Diyos, na nagawang kang sa mga sala sa dalingan, gulahan ng idamit halang sa palihapong sa ilaw. Ginoo, dili ako angay nga mukadawat kanimo apan ipamulong lamang o mamayo ako. Mga kita. O Ginoo, dumaga ang among mga pag-ampo, kini Kristiya sa among kaluwasan, makatawang ang kanamo, hindi kinabuhian, o pagkapalaman kanamo sa kalipay na tunay. Kini among pag-ayo, pinahagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Pag-ampo alam sa pagkailan sa kalibutan. Labing makagamo na Diyos, ana ikaw sa iyong kalibutan, kung ana sa ang labing gamay, di mo binuma. Ihatod mo sa iyong tanong ang talamang pinaguli. Ibuko din kanamo ang gamo sa iyong luma. Ang among kanaligdan ang pinaguli, o ang katahong sa kabuhatan. Kung ang kami sa kalinaw, aron mapuyo kami isip mga managsuon. Nga dili maghatag kadahon sa usa-usa. O Diyos sa mga Diyos, tabang kami aron magluwas sa magihan o magkaitan dinhi sa iyong
uban kanina, diya sa kanisa sa Espiritu Santo, Diyos Santo sa kanluran. Amen. Manaw sa kanimo. O ang panalangin sa Diyos na magdadalaw sa tanan. Amahan, o Anak, o Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, dahil ang ilaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.